Narito naman ako upang ihatid sa inyo ang isang educational content, evergreen content na hindi siya mapapanis o habang buhay na may matutunan ang mga tao dahil ang mga tao ay araw-araw, gusto nilang araw-araw ay may natutunan sila. So ngayon, itatakel o i-discuss natin sa inyo kung ano nga ba ang pagkakaiba ng General Santos City at Davao City. Kasi nga, trending ngayon sa SOCMED na pinag-awayan nila kung sabi nung sikat na vlogger ang General Santos City daw ay sakop ng Davao City. So nagkakamali po sila, no? Hindi po sakop ng Davao City ang General Santos City. Kaya nga Gensan City or Davao City kasi magkaiba po yun sila. So narito ang pagkakaiba. So guys, wag na tayong patumpik-tumpik. Tara, let's go. Para malalaman o matutunan nyo kung ano ang kahalagahan at kung ano ba talaga ang tunay na status nitong dalawang lugar na ito. So guys, panoorin hanggang dulo. Alam nyo ba kung ano ang pagkakaiba ng Davao City at General Santos Gensan City? So narito, papaliwanag ko sa inyo ang pagkakaiba kung anong region ba talaga sila. So para sa kaalaman ng lahat, wag na po kayong mag-away-away, research nyo na lang para doon nyo malaman kung ano ba talaga ang Gensan at saka Davao City. So narito, ang pagkakaiba ng Davao City at Gensan City. Ang pangunahing pagkakaiba ng Davao City at General Santos City or Gensan ay ang kanilang lokasyon at rehiyon. Ang Davao ay sentro ng Davao Region, no? Region 11. Habang ang Gensan naman ay nasa Soc-Sargen. Soc-Sargen Region 12, no? Mas malaki at sentro ng komersyo ang Davao. Samantalang kilala ang Gensan bilang tuna capital of the Philippines, no? So narito ang ilang detalye, no? Lokasyon at rehiyon. Davao City, bahagi ng Region 11, Davao Region. Ang Gensan naman ay bahagi ng Region 12 o Soc-Sargen, hindi bahagi ng Davao Region. So mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin sa Gensan ng Soc-Sargen, no? Isa-isahin muna natin ipaliwanag sa inyo ang pagkakaiba at detalye ng dalawang lugar na ito. Ang ekonomiya at industriya sa Davao City. Ang Davao City ay sentro ng kalakalan, edukasyon at administrasyon sa Mindanao na may malakas na industriya ng BPO at turismo. Ang Gensan naman ay kilala sa industriya ng pangingisda, lalo na ang tuna or agrikultura at pagproseso ng isda, no? So narito ang laki at populasyon ng Davao at Gensan. So sa Davao muna tayo. Ang laki at populasyon ng Davao City ay mas malaki ang populasyon at malawak ang sakop ng lupain. Sa Gensan naman, laki at ang populasyon nila ay mas maliit kumpara sa Davao, ngunit mabilis ang pag-unlad bilang hub ng kalakalan sa Soc-Sargen. So narito ang ibig sabihin ng salitang Soc-Sargen. So bago pala yan sa mga madaling salita ng Davao, ng Davao ang mas malaking urban center, habang ang Gensan ay may nakapokus sa industriya ng isda at kalakalan sa Soc-Sargen area. Okay. So narito, ano nga ba ang Soc-Sargen? Sa Gensan ito ha. Ano nga ba ang Soc-Sargen sa Gensan? Ang Soc-Sargen, official na Region 12, no? Official na Region 12 ay isang administratibong rehiyon sa Mindanao, Pilipinas na kilala rin bilang Central Mindanao.
Ito ay binubuo ng 4 na lalawigan. So, in meaning pala ng Soc-Sargent guys, narito, South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, at General Santos City. So, Soc-Sargent, S-O-C-C-S-K, tapos Sargent, no? So, andun yung South Cotabato, Sultan Kudarat. Ang SAR naman is Sarangani, and then ang GEN is General Santos. General Santos City. Okay? O, na may sentro sa Coronadal. Na may sentro sa Coronadal City, kilala ito sa agrikultura, tuna, fishing, at likas na yaman, no? So, yun ang pagkakaiba ng dalawang lugar na yun. So, wag na po kayong mag-away-away tungkol sa lugar na yan, ano? So, ito ay, parang subject nito ay tungkol sa hikasi, araling panlipunan, kumbaga subject, no? So, mga lalawigan, South Cotabato, mga lalawigan ng Gensan, Soc-Sargent, South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, at Sarangani, no? So, yan, ang mga lungsod niyan ay General Santos City, highly urbanized, Coronadal City or Regional Center, Tacurong City, Kidapawan City, at Cotabato City, no? So, ang ekonomiya sa Gensan ay tinaguri ang tuna capital of the Philippines. Ang Gensan, sagana rin sa mga produkto tulad ng pinya, saging, mais, at palay, no? So, yun lang. Ang heograpiya naman ito ay matatagpuan sa gitnang Mindanao, na paligiran ng Davao Region at Celebes Sea, dito sa bahagi ng Bundok Apo. Ayan. Ang kultura naman nila doon ay tahanan ng mga pangkat etniko tulad ng Tibuli, no? Balaan at Magindanawan. Okay? So, ang pinakasikat naman ang Gensan ay merong palayaw o nickname. Ang pinakasikat na nickname ng General Santos City ay ang Tuna Capital of the Philippines. Dahil ito ang nangungunang supplier ng dekalidad na tuna sa bansa, no? Kilala rin ito sa tawag na Gensan Boom City of the South dahil sa mabilis nitong pag-unlad at home of the champion dahil sa mga boxing superstars na nagmula rito. Tulad nila kay Manny Pacquiao, yan, popular si Manny Pacquiao dyan at saka champion ng boxing dito sa Pilipinas o over the world na yan, no? So, ayan. Yun po yung pinakasikat o nickname ng Gensan. So, meron silang kumbaga nickname na, no? So, ang dating pangalan ng Gensan is Dajangas, no? Lugar na matatagpuan sa probinsya ng South Cotabato. Ang katangian nila ay isang highly urbanized city na kilala sa pag-export ng tuna, prutas, at kopra. So, yun guys, no? Yan naman ang kaibahan niya sa Davao. So, narito naman ang Davao, no? Ang Davao City ay kilala sa palayaw na King City of the South, Crown Jewel of the Mindanao, Durian Capital of the Philippines, at Chocolate Capital of the Philippines. O diba, alam niyo yung mga chocolate, gagaling yan sa Mindanao, pag dito sa Davao, pag dito lang yan na produkto sa Pilipinas dahil ang Davao ay isa yan sa mga nagsupply ng mga chocolate, maraming mga malalaking farm doon ng mga kakao. Kakao ang ginagawa nilang chocolate doon. Ito ang ikatlong pinakamalaking lungsod sa Pilipinas ayon sa populasyon at kilala sa mabilis na pag-unlad at kaligtasan. Alam nyo ba na ang Davao ay ang isa ring lugar na safe o ligtas na city. Iba pang kaugnayan ang Davao ay binabansagang life is here, no? Life is here, official tagline ng mga tagalungsod, no, di ba?
life is here, kumbaga maligtas ang kanilang lugar doon, no? Davao is a little Tokyo of the Philippines. Historical na bansag dahil sa komunidad ng mga Hapon. Ang lungsod ay kilala rin bilang isa sa mga pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas at tahanan ng Philippine Eagle, no, di ba? Sa buong Pilipinas, isa at kilala ang Davao sa pinakaligtas na lugar, no? Kung alam nyo guys, kung makikita nyo talaga ang Davao, napakaganda yung Mindanao. Papunta, basta part of Mindanao, tapos papunta doon ng Davao, napakagandang lugar. Malinis, tahimik, at mga disiplinado ang tao doon. Mga disiplinado, dahil sa mga Dutertes, no? At saka ligtas ang lugar doon. Wala ka talagang maliban na lang kung may mga terorista talaga, pero doon lang yan banda sa mga lanaw, no? So, yun lang guys. Sana maintindihan niyo na kung ano nga bang pagkakaiba ng General Santos City at Davao City. Ito'y ginawan ko ng video para maliwanagan ang lahat. Kasi sabi doon sa mga pagaling-galingan lang ng Davao, ang Gensan ay sakop ng Davao City. So hindi po, nagkakamali po kayo. Ang Gensan po kasi is sa Region 12, tapos ang Davao is sa Region 11. So, yun lang guys. Thank you sa panonood. Salamat, shoutout sa aking mga manonood at nagmamahal sa akin. Bye-bye! Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-like naman at pa-share, pa-comment. No? Bye! Thank you for watching!